Check. Okay. Good morning po sa bawat isa. Akala ko hindi na ako tatayo. So, this will be our last, what do you call that? Part ng ating series sa ating Mission Hearted Reloaded. Okay, ito na po yung pagtatapos ng Acts chapter 27 to 28. Ito na yung dulo ng Book of Acts. Sino po yung nakapagbasa sa inyo? Wala kasi akong planong basahin yung dalawang chapter. Mahaba. Meron po bang nagbasa? Okay, very good. So, pero kung di nyo naman nabasa, kung mabilis naman kayo magbasa, pwede kayong sumabay sa kwentong ito. So, we will be studying Acts chapter 27 and 28. Okay, so buksan nyo ang inyong mga Bible sa libro ni Dr. Luke. Okay, sa Book of Acts. Ayan. Parang yung iba nalulungkot. Bakit hindi si Kuya Denzel? Gusto namin si Kuya Denzel. Yan, babalik din po si Kuya Denzel. Magpapahinga lang saglit. Sabi nila, ako na muna raw ngayon. Siguro after a month, makikita nyo ulit si Kuya Denzel. Sa mga susunod na linggo, ay iba muna ang mariringgan ninyo. So, series break tayo and pray with us para sa mga bagong series na ating pag-aaralan dito sa Mighty One Maligaya. Okay po. Tapos sa Sunday, paalala ko lang ulit, ulit-ulitin natin. Hindi po tayo dito magsa-Sunday service. Okay? Nandiyan po tayo sa Chalefto Covered Court. Diyan lang po sa Champaka. Camarin. Hindi po. Hindi po. Yung dati nating Kandili. Dito lang po tayo. Malapit lang. Lalakarin lang natin. Okay? So, 12 o'clock or 11:30, bukas na yung gate. Sana po nandun na kayo. Okay? Mag-early lunch lang, pero may serve naman pong pagkain din doon. Para lang po yung sa mga Mighty One members. Hindi po yung nakadesign sa mga bagong kaibigan. Magkakaroon din tayo para sa kanila. Pero yung Family on Mission sa Sunday ay para lang po sa inyo. Okay? So, that's 12 o'clock, pero 11:30, nandun na kayo hanggang 6 o'clock. Okay, so doon po tayo. Kasama niyo po sa panalangin. Okay, malinaw po ba? Question po doon? Okay, malinaw. Mamaya siguro i-announce din ng ating MC. Okay, nabuksan niyo na po ba Acts chapter 27? Actually, ito yung pangarap ni Paul. Right? Sabi ni Paul sa Acts chapter 19, pupunta ako sa Rome. Yan ang kanyang panalangin. Acts chapter 9, sinabi ng Panginoon, dadalhin kita at magsasalita para sa mga hari. Ito na yung pangarap niya na kung saan, wow, this is the imperial city, right? Ito yung lumusob halos sa kalahati ng buong mundo, tapos pupunta ako sa sentro ng kanilang bayan. Siguro pagpunta niya doon, wow, napakalaking bayan. Pero kung paano siya pumunta sa Athens, sa Ephesus, sa Macedonia, hindi siya pupunta roon para magbisita. Hindi para maging turista. Iniisip niya, paano nila makikilala ang Panginoon? Paano nila maririnig na mayroong pag-asa, mayroong mabuting balita? Sa kanyang pangarapin para pumunta sa Rome, ano yung mga naranasan na niya? Okay? Dito sa mga nakabasa, makita nyo na naranasan niya yung trial ng mga Romans, trial ng mga Hudyo, right? Pambubugbog, pagkakulong ng walang kasalanan. Right? At ngayon, ano mangyayari sa kanya ngayon? Masishipwreck, lulubog yung kanilang barko at maaring katapusan na ng kanilang buhay. Sa kanyang pangarapin, Lord, pupunta ako sa Rome. Yun yung kanyang mga naranasan. Pero natanong nyo ba, bakit kaya inilagay pa ni Dr. Luke ang almost 2 chapter para lang sa paglalakbay sa dagat? Ito na yung last voyage ni Paul. Okay? Huling mission. Actually, merong pang 4th, hindi man lang nasulat. Mamaya, pag-usapan natin. Pero ito na yung last voyage niya, yung paglalakbay sa dagat. Ba't kaya inilihad pa ni Dr. Luke? Napakadetalye. Alam niyo po ba, sa history ng paglalakbay sa dagat, ito yung pinakaisa sa detaling paglalakbay sa dagat na naisulat in the ancient history. Mga lumang kasaysayan.
Sino po rito yung mayroong kasaysa o karanasan sa paglalakbay sa dagat? Nagtrabaho sa barko? Si Tatay Demetrio. Ano po? Driver ng barko? Mangingisda. Yun. Mamaya makikita natin yung mga karanasan na yun. Ano ba yung tawag sa driver ng barko? Kapitan. Piloto yung isa sa aeroplano. Kapitan. Okay, so sino pa rito? Yung may karanasan, seaman or navy? Or, Sino? Nag-island hopping. Hindi naman kayo binagyo. Hindi naman, wala naman karanasan sa bagyo. Malakas yung alon. Okay, alam ko asan si Joel? Si Joel, right? Nag-OJT kayo sa barko din. Basic seaman. Ayan, si Joel. Pero hindi raw siya marunong lumangoy. Hindi. Marunong eh. Okay, ako rin naalala ko tuloy yung nag-island hopping. Pumunta ata kami sa Laguna noon, family. Sa gitna ng Laguna, makuha ng tilapia, tapos tumaob yung bangka. Nakita na ipapadan yung tsinelas ko nasa ibabaw ng ilog. Asan si Tutoy? Nasa ilalim na ako at buti na lang may sumagip sa akin. Bata pa ako noon. Okay, muntik na rin malunod. Pero, sino mangingisda? Mahilig sa isda. Okay, pero ito kakaibang karanasan. Medyo kakaiba sa atin. Siguro hindi na natin i-detail. Iba siguro, ma-appreciate nila yung lakas ng bagyo sa dagat, yung lakas ng alon, yung hampas ng alon hanggang winawasak na yung kanilang mga, yung part ng kanilang mga barko. Pero tingnan natin, bakit kaya inilahad pa na napakadetalye ng 2 chapter ni Luke ang kwento ng bagyo sa dagat? Okay, natanong nyo ba yon habang binabasa ninyo? Pwede naman yung i-summarize na lang. 1, 2, hanggang 5 verses lang. Lumakbay kami papuntang Rome. Nakarating kami ron kahit binagyo kami. Kahit ganun lang naman sana. Pero napakadetalye ng kanyang kwento. Alam niyo po ba, sa buhay din natin kasi, sabi nga kanina ng worship leader, tayo nakakaranas ng bagyo. Amen po ba? Tayo nakakaranas din ng bagyo. Hindi naman literal na bagyo. Siyempre, ang Philippines ay kalahating taon na binabagyo. Pero yung personal na struggle, personal na pagsubok, personal na karanasan, merong mga matitinding bagyo sa buhay. Okay, kung paano tayo naghahanda, paano tayo lalabas sa bagyo, doon makikita ang tunay na pananampalataya ng isang Kristiyano. Amen po ba? Amen. Kaya sasabihin sa akin, Kuya Jim, di pa po ako nakakaranas ng matinding bagyo sa buhay. Huwag kang mag-alala. Darating yan. Kung wala pa, kung hayahay ka pa, maghanda ka sapagkat siguradong darating yan. Dito rin sa book na pag-aaralan natin, makikita natin kung gaano kagiting, bilang magiting si Paul, kung gaano kagaling magdesisyon, kung gaano tumatayo kapag wala nang gustong tumayo at manindigan, si Paul nagdidesisyon. Kaya young people, lalo na mga kalalakihan, magiging magiting din kayo. Dapat marunong magdesisyon. Dapat mabilis mag-isip. Dapat alam nyo yung inyong tinatayuan. Unang-una, sa harapan ng Panginoon. Sapagkat kahit saan kayo dalhin, yan ang magliligtas sa inyo. Amen po ba? So, tignan natin ang 4 na katangian. Na-review ko ba? Sige, yung title pala natin ngayon. So, Mission-Hearted Till the End. Okay? Mission-Hearted Till the End. Ang dalangin po namin ay na may ukit sa puso ninyo ito. Saan man kayo dalhin ng Panginoon. Hanggang ilang taon man tayo mabuhay sa mundong ito, sasabihin nyo, Lord, nasa mission ako hanggang sa huli. Amen po ba? Magmi-mission ako para sa iyo hanggang sa huli. Saan mo man ako dalhin? Saan man ako makarating? Hanggang saan man ang buhay na ito? Kung paano tinawag si Paul ng Panginoon, Lord, ako din. Malinaw na pahangarapin, malinaw na misyon sa buhay. At gagawin ko yun para sa inyo. Ano yung next slide dito? Ayan. Okay, gusto ni Kuya Denzel i-review ko ata. Kaya pinakita niyo yung mga past journey ni Paul. So, meron ditong 3 missional journey si Paul. Ewan ko naalala nyo. Sana naalala nyo pa. Sabi niya kanina, sana wala na kayo sa Antioch kasi medyo malayo-layo na yon. Okay, papunta na tayo sa Rome.
So, ito yung Israel. Okay, ito yung Jerusalem. Right? At dito siya nilitis sa Caesarea at 2 taon siyang nakulong. At ngayon, si Festus, napag-aralan natin last Sunday, ang governor, sige, ipapadala kita sa Rome. Yan ang gusto mo, kausapin ng emperor, kakausapin mong emperor, right? So, ayaw mo na ulit. Kala ko gusto mong i-review ko. O yun. So, ayun ang mangyayari. Ito yung first missionary journey, pumunta ng Cyprus, yung governor, gusto makilala ang Panginoon, yung buong bayan, ay lumapit sa Diyos, papunta sila ng Perga, umalis si John Mark, nag-away sila ni John Mark, right? Naalala nyo, nagalit siya kay John Mark, iniwan siya, pero nagtuloy-tuloy pa rin si misyon. Sa misyon si Paul. At dito, nabugbog siya sa Derbe. Ilang beses siyang pinagtangkaan at binugbog at alam niyo, yung parang wala nang malay, akala nila ipatay na, pinalabutan siya, pinanalangin at nakaligtas. Tapos binalikan pa niya yung mga tao na nagbabanta sa kanyang buhay pero ang mga simbahan na itatag sa lugar na yan. And then his second missional journey, okay, inikutan niya ulit, binisita niya ulit yung mga simbahan, marami pa rin nagtatangka sa kanyang buhay hanggang nakarating siya sa Troas. And then pumunta siya sa Philippi. Doon nakakilala sila Lydia. Nanay po yun ni Kuya Denzel. Isa sa pinakamayaman na babae sa Lydia. Si Lydia, okay, sa Philippi. Napunta sila sa Berea. Sino yung mga Bereans? Mga tao na laging nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi lang sila tumatanggap ng katuruan, kundi pinag-aaralan pa nila ang salita. Sino po yung sumasagot sa inyo yung mga questionnaire natin sa GC? Meron po bang sumusubok nun na sumagot? Meron po? Pinaghihirapan namin yun. Si Ate Arlene lang. Meron po bang sinusubukan lang sagutin yung mga tanong? Kahit magbabasa lang, kahit hindi sinusulat. Isa sa panghihinayang po ninyo yun kapag hindi nyo nagagawa. Kapag tinatamad kayong gawin yun, panghihinayangan po ninyo yun balang araw. Sayang. Pero patuloy namin gagawin, huwag kayong mag-alala. Pero kung sinusubukan yung sagutin, sabihin nyo, ay tuturo naman sa Sunday sayang talaga. Iba pa rin kasi yung learning, iba pa rin yung pagsulat, pagguhit ng Diyos sa puso ninyo sa kanyang mga salita. Okay? Sana sa susunod, subukan nyo lang po. Okay? Pumunta siya sa Corinth. Right? At marami pang bayan. Sa Miletus, pumunta din siya. Hindi niya na kinausap ang mga taga-Ephesus. Pununta na at maalam siya sa lugar na yan. Okay? Yung third journey. Okay? Ganun na naman. Pagdating niya sa Athens, pinagbantaan siya dyan. Naglakad na lang siya. Hindi na siya naglayag dahil may mga nagbabanta at nag-aantay na papatayin siya. Hanggang sa he decided to return to Jerusalem. Ito na yung mga nangyari sa mga nakaraang linggo. Okay, so meron tayong 4 na bagay na pag-aaralan ngayong umaga. Okay, as we travel back to Rome, makikita mo yung mga tao na mission-hearted till the end. Sabi nila, sila yung mga tao na handang maipaalam ang babala. May mga tao kayong kilala sa buhay na dapat binibigyan nyo na ng warning. Huwag kayong mahihiyang magbigay ng warning. Sabihin nyo sa kanila, mali ang ginagawa mo. Sabihin nyo sa kanila na ikakapahamak mo yung ginagawa mo. And eventually, hindi man sila makinig sa inyo, sigurado yon eventually maaalala ka nila, buti na lang sinabihan ako. Or else, sasabihin nila, sana pala nakinig ako. Kahit mga young people, mga kaibigan ninyo, nang pipressure sa inyo, sabihin nyo, mali yan. Huwag mong gawin yan. They need warning. Kailangan nila ng babala. Okay? Pangalawa, handang maging daan ng pag-asa. Oo, may babala. O hindi, anong gagawin ko ngayon? Ano nga gagawin ko ngayon? Kung mali pala to, kung hindi pala to tama, anong gagawin ko? Give them hope. May pag-asa. May pag-asa ang buhay. May isang magandang direksyon para sa iyo. Merong Diyos na pwedeng bumago ng buhay mo. And then sabi sa number 3, handang magbigay ng tulong. Tulungan mo naman.
Okay? Para sa lahat na naghahanap sa Panginoon, meron ng bubuksan na ang batch 2 ng discipleship program natin. Okay, sali na po kayo doon. Napakalaga, lalo sa kapanahonan ngayon. Ang daming humahamak direkta. Kahit mga simbahan na ngayon, nagba-viral na nga ngayon eh. Okay? Sino po rito naka-encounter ng Marcionism na nag-viral ngayon? Na si Yahweh ay sinungaling. Pastor na, pinagsisigawan sa entablado. Kaya attend po kayo ng discipleship. Bigyan nyo po ng oras. Kapag wala kayong oras, sabihin nyo sa amin, Pas, punta na lang kayo sa bahay namin, buong pamilya namin, i-disciple ninyo. Gusto namin yan. Sabihin nyo lang po. Okay, so, magbibigay ng tulong. Number 4, handang magpahayag hanggang wakas. Ito yung pangarap po natin, panalangin na, Lord, gamitin niyo po ako sa asawa ko, sa anak ko, sa magulang ko, at sa ibang tao. Ngayon, papasok na sa school ang mga bata. Lord, gamitin niyo po kami na ang iba din ay makakilala at makita na mayroong pag-asa. Na hindi lang ang daloy ng buhay sa mundong ito, yung sistema ng mundong ito, ang nakikita namin na kailangan lakaran, kundi merong bagong direksyon kasama ang Panginoon. Okay, sige, tayo na pumunta sa Rome. Okay, Acts chapter 27. Next slide po, yung map. May map pa ba ako dyan? Eto na, mag-focus lang tayo sa last voyage ni Paul. Okay? So, ito na yung last voyage ni Paul bago siya dalhin sa Rome. Okay? Nandito sila sa Caesarea, nakakuha sila ng isang barko para dalhin si Paul sa Rome. May mga bagong kaibigan siyang nakilala dito. Tama po ba? May mga bagong nabanggit dyan. Anong pangalan po yon? Ha? Anong pangalan na nabanggit dyan? Sige po, sagot po kayo. Hindi nagbasa iba eh. Tulungan natin sila. Sino po yung mga pangalan na banggit dyan? Yan, yung isang kapitan na si Julius. Okay, battalion officer yan sa Rome. Ang nakasama niya isang battalion officer ng emperor sa Rome. May hawak yan ng hukbo ng mga sundalo at yan ang magbabantay sa kanya. Mamaya makikita pa natin yung character ni Julius o Julio sa Tagalog. Okay? Yan ang isa sa magiging key person sa ating paglalakbay. Sino pa yung nabanggit dyan? Mga bagong pangalan. Aristarchus. Okay? Isa, sabi ni Paul, siya ay kapwa ko bilanggo. Pero alam niyo po ba sa Biblia, hindi naman nasabi ko anong kasalanan ni Aristarchus. Kahit sa mga ancient history book, hindi nabanggit na siya ay nagkasala. So most probably, kung gaano siya ka-loyal, galing kasi siya sa Macedonia, kung saan nag-preach si Paul, at disciple ni Paul si Aristarchus, ang sabi po ng mga Bible scholar, nagpakulong. Ano pa? Nagpakulong ng kusa. Sabi niya, voluntarily, na nagpabilanggo. Ibilanggo niyo na lang po ako. Gusto ko pong makasama si Paul. Imagine that. May makakasama sa bilanggo. Wala namang kasalanan. Gusto ko lang pong makasama si Paul. Kayang itaya yung kanilang buhay mismo. Hindi nila alam ang kanilang desisyon. Hindi nila alam ang kanilang sasapitin sa barko. Meron ba kayong kaibigan na ganun? Na kayang itaya yung buhay, samahan lang kayo. Meron bang ganun? Parang sarap mangarap ng ganun. Tama po ba? Makukuha nyo lang po yan. Kung meron kayong mga kaibigan na hindi galing sa Panginoon, huwag kayong mag-alala. Bibigyan kayo ng mga bagong kaibigan ng Diyos. Nasasamahan kayo hanggang sa huli. Yun yung papangarapin po natin. Kung meron kayong mga kaibigan na inilalayo kayo sa Diyos, huwag kayong matakot na manalangin. Lord, bigyan mo po ko ng mga bagong kaibigan. Kasi may mga kaibigan na katulad ni Aristarchus. Hindi man nabanggit dyan si Dr. Luke. Siya yung nagkikwento. At mapapansin mo dyan, laging pumunta kami, sumakay kami na balahura. Ano ba yun? Balahura ba yun? Yung buhangin? Tama ba yung word? Ha? Bahura? Hindi pala balahura. So, sumadsad kami sa buhangin yun na lang. Nandyan si Dr. Luke na kunikwento yun, napakadetalye. Okay? So, kahit mahaba, naniniwala tayo na merong dahilan si Dr. Luke kung bakit na dinetalye ang lakbaying ito. Okay? Tapos,
bumaba sila sa Sidon. Dito pa lang, pinayagan na kagad si Julius. Sabi nga, napakabait ni Julius kay Paul, right? Kahit ito yung mataas na Roman officer, battalion officer ng Roman Empire, ng emperor. Pero napakabait dito pa lang, ang bait-bait na nung officer kay Paul. Pinayagan siya, sige, pumunta ka sa mga kaibigan mo. Humingi ka ng mga baon para sa ating mahabang paglalakbay sa dagat. Okay, napakabait dyan ni Julius para kay Paul. Madami po silang kasamang mga bilanggo dyan, hindi lang si Paul. Yung iba, kasi ang mga Romans ay kapag nahatulan ka ng kamatayan, hindi ka papatayin sa bawat bayan, kundi dadalhin ka muna sa Rome. Sa Rome, pinupugutan at pinapatay yung mga nahatulang kamatayan. Kaya marami siyang kasamang bilanggo sa barko. Alam niyo, mapalad sila kasi nakasama nila si Paul. Na-imagine niyo yun? Mamamatay na kami sa Rome, pero salamat sa Panginoon, nakilala namin si Paul sa barko. Okay? Tingnan natin ang isang magandang kwento ng kanilang paglalayag. Sa Mira, dito pa lang naramdaman na nila. Ayaw mo talaga sa akin. Okay na. Imagine nyo to, dapat ganito lang yung kanilang pagpunta sa Rome. Okay? Ganun lang dapat ang kanilang navigation. Okay? Pagpunta sa Rome. Pero, tinangay sila ng hangin nang galing sa south na hangin, napakalakas na hangin, at dahan-dahan lang silang naglalakbay. Binabaybay lang nila yung gilid. Para anytime na talagang tataob yung kanilang barko, pwede silang bumaba hanggang makarating sila sa Mira. Nagpalit sila ng mas malaking barko dyan dahil merong paparating na malakas na barko. Okay, makikita natin dyan hanggang sa binaybay na naman nila hanggang Sinidus. Okay, hanggang sa Salome, tago lang sila ng tago sa napakalakas na hangin. Hanggang sa makarating sila sa Lasea and Fair Havens. Fair Havens din ba sa inyo? Safe Harbor. Right? Isa lang po yun, Fair Havens or Safe Harbor. Diyan sila napadpad ng ilang araw na nilang paglalakbay. Actually, bago sila makarating doon, ay nagbaba na sila ng maraming gamit dahil talagang mukhang lulubog na ang kanilang barko. Ang sabi pa dyan ni Paul, tingnan niyo po yung verse 10. Okay, yung verse 10, sabi niya dyan sa Fair Havens or Safe Harbor sila, sabi dyan ni Paul, mga sir, tingin ko magiging delikado na ang biyahe natin simula ngayon. Malaki ang magiging damage sa mga bagahe at sa barko at baka mamatay pa tayo. Sabi niya, magstay na tayo dito sa Fair Havens muna. Palipasin na muna natin yung bagyo. Okay, mukhang hindi na safe. Paano niya sabi yun? Nalala nyo, 3 times nang na-shipwreck si Paul. Okay, naikwento niya sa mga taga-Corinthians. 3 times na siyang lumubog yung barko niyang sinasakyan sa pagmimisyon. Okay, kaya out from his experience, mula, syempre, yung pangunguna ng banal na Espiritu sa kanya, okay, alam niya na yung mangyayari na mapapahamak sila. Okay? Sa kanyang karanasan bilang missionary, alam niya na yung mangyayari. Mukhang delikado to, yung ganyang klase ng ulap, yung ganyang klase ng alon, delikado ito. Okay? Pero, ano po yung desisyon nila dyan? Nag-usap si Julius, nag-usap yung may-ari ng barko, nag-usap yung kapitan ng barko. Right? Mga expert ito sa paglalayag. Si Julius siguro, pagdating sa mga digmaan, siguro nasa Navy si Julius, kaya siya yung naging in charge para sa pagdadala kay Paul at sa mga ibang bilanggo papunta sa Rome. So expert na ito sa navigational system sa dagat. Lalo na yung kapitan. Araw-araw to nasa dagat. At yung may-ari ng barko, syempre concerned siya sa barko niya, mukhang tagilid ang barko ko dito. Pero lahat sila nagkasundo. Tumuloy tayo kasi parang mahina naman yung ihip ng hangin. Pag alis nila sa safe haven or sa safe harbor na yan, mahina nga, mababasa niya, mahina nga ihip ng hangin. Parang nagtinginan pa yung tatlo. O Paul, ano yung pinagsasabi mo? Mahina nga yung hangin eh. Pumunta na lang tayo, sabi nila, sa Phoenix.
Kasi maganda yung daungan dyan. Dyan tayo mag-stay. Mas safe tayo dyan. Yung mga sundalo, yung mga bilanggo, yan ang plano natin. Kaya lang, pag alis nila sa safe harbor or sa fair havens, lumakas ang napakalakas na hangin at tinangay na sila ng bagyo. Hindi na sila nakarating sa Pangpang. Kaya tinali na nila yung kanilang mga kagamitan. Alam nilang masisira na yung kanilang barko. Itinapon na nila yung kanilang mga dala sa pangalawang araw. Yung pangatlong araw, ang tinatapon na nila yung mga appliances, yung mga gamit nila sa barko. Okay, yun ang kanilang mga tinatapon kasi alam na nila, lulubog na tayo. Hindi na natin nakikita yung araw, sabi nila dyan, napakadilim na. Hindi na nga natin alam kung araw pa o gabi. Sa mga kapitan ng barko, napakalaga ng stars sa gabi para alam nila yung kanilang direksyon. Pero kahit umaga, sabi nila parang gabi. Ano nang gagawin natin dito? Alam niyo po, tayo din ay makakaranas ng ganyan. Bakit nangyayari ang bagyo sa buhay? Ayon sa kwento. Bakit nangyayari ang bagyo sa buhay? Kasi merong tao na hindi marunong makinig sa sinasabi ng Diyos. Ginagamit ng Panginoon si Paul para sabihin sa kanila, huwag na muna tumuloy, delikado. At ngayon, lagi namin sinasabi sa inyo, may mga bagay na akala nyo hindi delikado, pero eventually, ikamamatay ng isa, mananampalataya. Kaya nangyayari ang bagyo sa buhay kasi hindi nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Ito naman yung sinasabi ng mga expert Right? Expert yung kapitan. Expert yung may-ari. Expert yung battalion officer. Nagkasundo pa silang tatlo. Ito naman yung sinasabi ng expert sa panahon namin ngayon, ito gagawin ko. Majority pa. Right? Lahat sila nagkasundo So, hindi lahat ng majority okay. Ito naman yung ginagawa ng mga tao ngayon. Ito na yung uso ngayon. Ito na yung henerasyon ngayon. Hindi porket ginagawa ng mga tao. Ligtas. Tama po ba? Ito yung nakikita kong bagay ngayon. Ito yung nakikita ko. Kasi nakita nila mukhang maihina yung ihip ng hangin. Kaya nagpatuloy sila. Kaya dumarating ang bagyo. Bakit tayo din naman kasi hindi tayo marunong makinig sa Panginoon? Ano nangyayari? Nagmamadali, walang pasensya, hindi nag-aantay sa kalooban ng Panginoon. Ano sabi niya sa Isaiah? Next slide po. Ano sabi sa atin ng Panginoon sa Isaiah? Ayan. Isaiah 28:16. Kaya itong sinasabi ng Panginoong Diyos, makinig kayo. Ang mga sumasampalataya sa Kanya ay huwag maging padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Kayo po bilang mga anak ng Diyos, payo to para sa inyo. Ano yung babaunin yung payo din para sa iba? Magbigay ng babala. Amen po ba? Sabihin nyo agad kapag nakita nyo sa isang kaibigan, mahal sa buhay, delikado yung ginagawa mo. Sabihin mo agad. Alam mo, delikado sa health mo yung ginagawa mo. Alam mo, maging health conscious ka na. Alam mo, parang mali yung ginagawa mo. Sabihin mo agad. Ano po? At tayo, sabi nga diyan, pag-isipang mabuti, ipanalangin mabuti, alamin ng kalooban ng Diyos sapagkat maraming ibinibigay na babala para po sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, let's continue and pray, Lord, ayusin mo yung puso ko na patuloy na maging mission-hearted until the end. Amen po ba? Okay, number 2. Sabi diyan, handang maging daan ng pag-asa. Yes, may babala, pero kailangan makita naman nila yung alternatives. May option. May hope. Kaya pag alis nila ng Caesarea, alam niyo po, si Paul ay bilanggo, right? Nakita natin, ibang klase, parang
wala sa kanya yung mga pagsubok na yun na nabilanggo ng walang kasalanan. 2 taon nakabilanggo. Pero nakita natin na ilang trial na kanyang kinaharap, siya yung parang nagmumukhang judge. Yung mga tao na kinakausap niya na makapangyarihan, mayaman, at nasa kanila ang kanilang mga, kahit anong gusto na magagawa nila, sila yung nagmumukhang bilanggo sa kanilang mga kasalanan. Siya nagmumukhang, dito bilanggo siya. Siya naman yung nagmukhang kapitan. Napansin niyo yun sa kwento? Right? Yung kapitan, wala nang masabi dahil sobrang takot. Yung mga crew, takot na rin. Kahit si Julius, wala na rin masabi na siya dapat yung team leader nung voyage na yon, yung paglalakbay na yon. Pero si Paul dito, siya na yung naging kapitan. Kayo po ba kapag may pagsubok, may problema, tayo po ba yung parang mga victim? Tayo po ba yung mga parang kawawang-kawawa? O tayo yung tumatayo at nag-e-excel at nagtitiwala sa Panginoon na meron laging pag-asa? So yung mga krisis sa buhay, huwag niyo pong sasabihin na hinubog kayo ng krisis or ipinakita nito or babaguhin nito ang buhay ninyo. May mga ganong kwento, ano po? Pero sa kwentong ito, sa totoo lang, yung mga krisis sa buhay, ilalabas nito kung ano yung nasa puso ninyo. Kung anong tao talaga kayo. Huwag niyo sabihin, dahil sa sitwasyon ito, kaya niyo ako ganito, prinubok niyo. Hindi. Yung ka talaga. Yun ang problema sa puso natin. Sabi mo, pasensya na, masama na yung loob ko, may problema lang ako. Hindi, yun ka talaga. Hindi ka nagpaayos ng puso sa Panginoon. Kaya pag may mga krisis, ipapakita niya yung totoong ugali, totoong karakter, totoong kalagayan ng puso. Naku, may assignment ba? Oy, sige, pakopya. Bilis, wala pa si teacher. Yun ka talaga. Hindi mo sasabihin, nakalimutan ko lang, pasensya na, pastor. Nangopya po ako. Madaya talaga. Sinungaling talaga. So ano tayo bilang Kristiyano? Kapag may mga krisis na. I-correct ko lang, saan ka ba narinig, binibigay ng Panginoon problema? Hindi siya nagbibigay ng problema. Saan ka ba narinig yun? Sa prayer meeting. Hinahayaan niya. Para bakit? Makita natin, Lord, suriin mo nga yung puso ko. Like David, yung prayer ni David. Panginoon, tingnan mo pa nga ako, meron pang mga masamang spirito sa puso ko. Kaya hinahayaan ng Diyos yung mga krisis, yung mga bagyo, para masuri natin, Lord, marami pang dapat ayusin. Marami pa. Napakababa pa ng self-control, napakababa pa ng patience ko, napakababa pa, Panginoon, nung pananampalataya ko. Lord, ayusin mo pa po ako. Kaya sabi sa verse 21, lumipas ang ilang araw na hindi kami kumain. Tumayo si Paul sa harapan ng mga tao at sinabi, dapat nakinig kayo sa akin at hindi tayo umalis sa Crete. Naiwasan sana natin ang ganitong kalaking damage at hindi tayo nawalan. Patuloy na nagbigay ng paalala at babala si Paul sa kanila. Sabi ni Paul, pero, alam niyo po, nakikiusap ako sa inyo, lakasan niyo ang loob niyo. Ito yung tao na nakaranas ng napakaraming pagbubugbog, nakaranas ng pagkukulong, injustices sa kanyang bayan. Sabi niya, lakasan niyo ang loob niyo. Nakikita niya unfair ang mga bagay, parang hindi patas sa mga bagay. Pero ano sabi niya? Lakasan niyo yung loob niyo. Walang mamamatay sa inyo. Mawawasak lang yung barko. Alam na kagad niya, kaalis pa lang nila sa Crete, sa Fairhaven. Kagabi kinausap ako ng anghel ng Diyos na nagmamayari sa akin at sinasamba ko. Bili yung pinapakilala niya kagad yung Diyos sa kanila. Sa gitna ng bagyo. Kaya, minsan, Lord, ano ba ako pag may problema? Ganto ba ako nananampalataya sa'yo? O lumalabas yung kapangitan ng ugali ko? Siya sabi niya, pinapakilala pa niya, nangusap yung anghel ng Diyos, walang mamamatay sa atin. Siya yung Diyos na nagmamayari sa akin, siya yung sinasamba ko. Sinabi niya, huwag kang matakot, Paul. Dapat humarap ka sa emperor. Acts chapter 9, ito na yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Acts chapter 19. Dahil sa iyo, ililigtas ng Diyos ang buhay ng mga kasama mo sa barko.
Kaya mga kasama, lakasan niyo ang loob niyo. Nagtitiwala ako sa Diyos na mangyayari ang sinabi niya sa akin. Pero sasatsa tayo sa isang island. Na-imagine niyo po yun? Ilang araw pa, 2 linggo pa, bago mangyari ang lahat ng ito. Sinasabi na sa kanya, walang mamamatay, lakasan niyo ang loob niyo. Napakasarap kapag kinakausap ng Panginoon. Isa yun sa namimiss ninyo kung hindi nyo sinasagot yung mga questioner. Kasi doon pa lang kakausapin na kayo ng Panginoon eh. Ang sarap na experience ni Paul na kinakausap ng Diyos, right? Gusto nyo ba yun? Gusto nyo yun? Na maririnig nyo yung boses ng Panginoon? O paano kayo encourage ng Panginoon? O paano kayo palalakasin ng Panginoon? Yung loob? O paano kayo babaguhin at aayusin at patuloy na ililigtas? Gusto nyo yun? Wala. Sabi ko sa inyo, you will regret it. Ano ba yung Tagalog nun? Pagsisisihan nyo kasi yun eh, sayang. Last na ito eh. Pero pwede nyo naman balikan. Nandiyan naman lang sa GC natin. Okay? Hindi naman natin maririnig, pero mas malinaw mong mauunawaan ang sinasabi ng Panginoon. Bakit? Kasi babasahin mo na lang. At ibubulong niya sa iyo at yayakapin ka niya. At makikita mo na talagang kasama mo ang Panginoon. Palalakasin niya ang loob mo at itatawid ka niya sa bagyo na kinakaharap mo. Amen po ba? Bubuksan mo lang ang salita ng Diyos, yung kanyang pag-ibig, pangako para sa iyo. Napakaganda nung karanasan na yun. Nakakausapin ka ng Panginoon. Paulit niyang sasabihin sa iyo na sasamahan kita. Wag kang matatakot. Kaya, nung 12 ng gabi, 14, 14 days, 2 weeks na, patuloy pa rin kaming tinatangay ng hangin. So, nasa na po sila? Patingin lang po ng map ulit. Okay? 2 weeks na sila, ship lost in storm, paikot-ikot, hindi na alam kung gabi o araw pa, hindi na alam kung nasan sila. 2 linggo na silang tinatangay na parang nawawalan na ng pag-asa yung mga kasama niya sa Mediterranean Sea. That's the Mediterranean Sea. Nung hating gabi na, napansin ng mga crew ng barko na parang malapit na kami sa lupa. 28, naghulog sila sa dagat ng tali na may pabigat sa dulo, nalaman nilang 120 feet. Ang lalim ng tubig, maya-maya pa, inulit nila at nalaman nilang 90 feet. So mabilis na, bumababaw na. Malapit na sila sa isang isla, natakot sila kasi baka bumangga ang barko sa malalaking bato. Okay, kaya kapag tumama na yon sa malalaking bato, na matutulis na bato, mabubutas yun at mabilis silang lulubog. Ano? Tapos, nag-pray sila na sana sumikat na ang araw. Yan, kailangan kasi mag-pray talaga eh. Ngayon na sila nagpe-pray eh. Ano, sinabi na nga ni Paul na merong Diyos na magliligtas sa atin. Ngayon lang sila nag-pray. Sinubukan ng mga crew, pero ito eh, ng barko na tumakas at iwanan ang barko. Binaba nila ang bangka, kunwari, angkla ang binababa nila sa harapan ng barko. Pero sinabi ni Paul sa Roman officer at sa mga sundalo, pag umalis ng barko ang mga crew, wala kayong pag-asang makaligtas. Hindi lang yung mga nasa loob ng barko, kahit yung mga magtatalunan sa barko. Imagine yun, sasadsad ka na sa isang island sa batuhan, tapos napakalakas ng hangin, napakalakas ng alon, para kang isang laruan na hinahampas sa bato. Tapos ang gagawin ng mga crew, ibababa yung mga maliliit na bangka at hopefully, makaligtas sila. Pero sabi ni Paul, yung mga nasa barko hindi na makakaligtas, yung mga nasa bangka, lalo na silang ihampas na napakaliliit na bangka sa mga batuhan. Ang kailangan nilang magtiwala sa sinabi ng Panginoon sa kanila. Tayo dito, kapag may problema, ano ba yung ginagawa nyo? Tumatakas? O nagtitiwala? There's only 2 ways. Fight or flight. Right? Nasa questionnaire sana yan. Yung fight, haharapin ng may pag-asa, may pagtitiwala sa Panginoon. Tatayo ka, maninindigan. O yung flight, tatakas na lang. Ano? At aalisan na lang yung problema. Hindi susolusyon na. Wala akong pakialam sa inyo.
Yun ang ginawa ng mga crew. Tatakas ako, wala na akong pakialam sa inyo. Anong solusyon natin kapag mayroong problema? Tayo ba yung tumatakas, hinahayaan, hindi hinaharap, hindi sinusuri yung sarili? Lord, ano ba yung dapat improve? Ano ba yung dapat ayusin sa relasyon namin? Bakit ba kami nababaon sa utang? Ano ba yung problema sa lifestyle namin, sa expenditure namin, sa paggastos ng pera? Bakit may mga problema? Lord, ano ba? Tulungan nyo kami. Or, tatakbo na lang tayo, deserve ko to. Wala akong pakialam sa inyo. Anong solusyon natin kapag may problema? Okay, dito makikita natin kung sino talaga yung may tunay na pananampalataya sa Panginoon. Pinangako na nga ng Panginoon, mabubuhay silang lahat. And for those who abandon ship, sa lahat ng umalis na, no, yung iba, umalis na talaga ng simbahan eh. Ayoko dyan kasi tatampo ko kay flight yun. Sayang. Ayoko dyan kasi parang lagi akong pinapatamaan ni pastor. Flight yun. Sayang. And for those who abandon ship, mula sa kwento, mga taong umihiwalay, mga tumatakbo, at hindi naharap ang bagyo, sayang. Kapahamakan ang dulot ng bagyo para sa kanila. Kaya nung verse 33, tuloy natin, nung mag-uumaga na, wow, kasi nag-pray na eh. Pinakausapan ni Paul ang lahat na kumain. Kasi 14 days na kayong nag-aalala. Pero mo siya nandoon, siguro hindi nag-aalala. Sila alalang-alala. At hindi kumakain, kaya please, kumain na kayo. Sino yung parang mukhang kapitan dito? Ano? Kahit konti, kailangan nyo to para lumakas kayo at makaligtas. Walang madidisgrasya sa inyo. Pagkatapos siyang sabihin to, kumuha si Paul ng tinapay, nagpasalamat siya sa Diyos, sa harap nilang lahat, tapos hinati niya yung tinapay at kumain. Na-encourage ang lahat, kaya kumuha na rin sila at kumain. Bale, 276, malaking barko. 276 na tao kaming lahat sa barko. Napakadetalye ng kwento ni Dr. Luke. Nung nakakain na ang lahat, tinapon nila sa dagat ang mga sakay na wheat para gumaan ang barko. So, anong matututunan natin dito? Siguro si Paul, 2 weeks nang kumakain, paunti-unti. Ba't kayo hindi kumakain? Masyado kayo nag-aalala. May pagkain naman tayo. Anong pwede natin matutunan dito? Kapag may pagkain, i-share. Nainggit ako sa McDonald's. Nagkataon lang. Nasa script ko po talaga to, Ate Jess. Nasa script ko to. Hindi ko na sana sasabihin. Pero nasa script eh. Pag may pagkain, pwede share. Ano ba yan? Masarap yung bakery dyan. 3 lang. Kung may 100 ka or may 50 pesos ka, ang dami na makakakain. Ang favorite ko dyan yung, ano ba yun? Lagi ako nagkakamali sa pangalan na yun eh. Ano po ba yun? Yung kababayan, kamagong ako ng kamagong. Meron bang tinapay na kamagong? Meron ba? Kamagong ang tawag ko dun. Kababayan pala yun. Favorite ko yun. So, 3 lang yun. Marami na makakain. I-share. Hindi. Si Paul kasi nag-share eh. Baka may tira pa dyan. Nandito talaga sa script ko. Okay. So, ano pa yung makikita natin dito? Sino rito yung nahihiyang mag-pray kapag nasa public? Nasa school, ayoko mag-pray, nakakahiya. Pray ka, ganito, habang binubuksan yung lunch. Baka may ganong mag-pray. Okay? Ba't nahihiya kayo mag-pray pag sa public? Tingnan nyo rito, si Paul nag-pray in public. Pinagpasalamat ang tinapay. Tapos ano nangyari? Na-encourage yung mga kasama niya. Right? Kaya pag nasa public kayo, nasa food court, nasa labas, mag-pray kayo. Huwag kayong matakot. Bakit merong may encourage? Okay po ba yun? Simple lang ito, pero
Minsan nakakalimutan natin. Minsan nagbibiro lang, sige, let's pray habang nakakain na. Pero mahalaga na may pag-pray at ma-encourage ang iba. Ano pa? Ito talaga yung tunay na may relasyon sa Diyos. Ano po? Imbes na tumakas, may mga tao kasi na gusto ng pagbabago, pero hindi ina-actionan. Right? Sila gusto nilang makaligtas, pero action nila tumakas. Pero si Paul, sabi niya, mag-prepare kayo. Habang nasa bagyo, maghanda kayo. Sabi niya, kumain kayo. Magpalakas tayo para lahat tayo maligtas. Tama po ba? Ayun, nabasa niyo po dyan? Magpalakas tayo para lahat tayo maligtas. Sino rito nagpapabaya sa kanyang katawan? Sino rito nakafocus na lang lagi sa problema? Tapos, kawawa naman kami. Sabi ni Paul, hindi, mag-prepare ka. Maghanda ka. Bakit? Kasi darating yung umaga. Hindi parang iyak ng iyak ka, kawawang-kawawa ka, depressed, anxiety. Nandiyan na sa iyo lahat kasi nakatingin ka sa problema. Pasok ka na naman, wala ang baon. Ang hirap ng math. Ano sabi ni Paul? Maghanda tayo para tayo maligtas. Amen po ba? Ano ginagawa mong paghahanda ngayon? Sa pasukan, sa trabaho, sa negosyo, may ginagawa ka bang paghahanda ngayon? Kamusta tayo? Paano pagpapahalaga sa katawan? Please lang. Kami ni Pastora talaga, Lord, tulungan nyo kami maging health conscious. Ang daming namamatay kaliwat kaanan. Napakababata pa, 20 years old, ang daming pang bukol sa katawan. Anong kinakain nyo ngayon? 3 pillars ng health. 3 bagay na mahalaga. Enough na tulog. Pag dinedeprive mo ang sarili mo ng tulog, delikado yan. Dami ng sakit ngayon. Okay, pangalawa, masustansyang pagkain naman. Please, masustansyang pagkain naman. Pag-aralan mo na kumain ng masustansya. Ano po, yung mga natatakot pa sa gulay, yung mga bata, please, baka yung pinagyaman na kayo ng Panginoon, pero yung kayamanan nyo, mapupunta rin lang sa ospital. Pangatlo, exercise. Sino yung merong exercise dito? Sino yung nagmamahal? Kaya sabi ni Paul, yes, may bagyo, may mga problema, may harapin tayong mga pagsubok. Pero sabi niya, maghanda tayo para lahat tayo maligtas. Amen po ba? Huwag nyo nang antahin pa na, alam niyo yun, pero si Paul, ready siya. Right? Ready siya lagi. Mahirap ang takbuhin, magaan ang takbuhin, maghahanda ako. Bakit? Ang Diyos ang sinasamba ko, ang Diyos ang nagmamay-ari. Sabi niya, sa akin. Kumain kayo para tayo lumakas at makaligtas. Amen po ba? Mayroong pag-asa lagi sa Panginoon. At sabi niya sa verse 39, nung umaga na, yun na, umaga na. Kung di pa sila kumain nun, hindi sila handa. Pagdating nung umaga, may nakitang lupa ang mga crew. Hindi na alam kung anong lugar yon, pero napansin nila na may tabing dagat. Kaya nagdesisyon sila na kung pwede, isadsad nila ang barko doon. So pinutol nila ang mga lubid ng angkla at hinayaan ng lumubog sa dagat ang mga yon. Inalis din nila ang mga tali ng timon, yung sa direksyon ng barko, yung nagkokontrol sa direksyon ng barko. Tapos tinaas nila ang layag sa unahan ng barko at hinayaan nila ang hangin na itulak ang barko papunta sa tabing dagat. Pero sumadsad ang unahan ng barko sa buhangin kaya hindi ito makalis sa lugar. Habang winawasak ng malalaking alon ang likuran ng barko, plinano ng mga sundalo na patayin ang lahat ng bilanggo para hindi sila makalangoy papunta sa tabing dagat at makatakas. Pero gustong iligtas ng Roman officer ni Julius si Paul. Kaya pinigilan niya ang plano nila. Inutos niya sa lahat ng marunong lumangoy na mauna ng tumalon at lumangoy na papunta sa tabing dagat.
at susunod na lang ang iba. Kakapit sila sa mga kahoy galing sa mga nawasak na parte ng barko. Sa ganitong paraan, safe kaming lahat na nakarating sa tabing dagat. Maraming hindi marunong lumangoy, pero sabi doon, yung 276, safe na nakarating sa tabing dagat. Bakit? Kasi sinabi ng Panginoon 2 weeks ago, walang mamamatay sa inyo. Amen? Bakit? Dahil kay Paul. Dahil kay Pablo. Iningatan sila ng Panginoon. Naalala nyo na bakit gusto nalang patayin ang lahat ng prisoner? Siyempre, pag kanya-kanyang takbo na, kanya-kanyang langoy, kanya-kanyang takbo na sa pangpang, right? Naalala nyo na mayroong law na kapag nakatakas yung bilanggo mo, yung parusa niya ipapataw sa tagapagbantay. Okay, kaya gusto nila patayin na lang. Okay, mga casualty na sila. Wala na silang, total, papatay naman na sila sa Rome, doon na napapatayin. At least, safe pa yung mga ranggo o yung mga pwesto nila sa Roman Empire. So, bago natin alisan yung part ng Acts na ito, tingnan natin yung mga ilang pwede nating matutunan. Okay? Kung meron kayong notes, it would be better for you. Ang bagyo ay dumadating sa mga taong hindi marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Yes, lahat may bagyo, pero mas malalakas ang bagyo ng mga taong hindi marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo si Jonah? Right? May pinapagawa sa kanya ng Panginoon hanggang sa munting-munting na rin mamatay, pati yung mga tripulante, yung mga crew ng dagat dahil sa kanya. Hanggang sa pinakain pa siya. Yung kay Paul naman, ibang kwento kasi meron siya mga kasama na in authority na hindi marunong sumunod sa payo, sa paalala. Ang kwento, ang nakakalungkot sa kwento ng buhay natin, kapag di tayo sumusunod sa Panginoon, merong nadadamay na iba. Yun yung kwento. Right? Minsan nakala mo, ako lang naman to, Pastor Jimmy, wala naman nadadamay na iba, hindi naman nila alam. Yun ang akala mo. Yun ang akala mo. Yung kasalanan na yan, pwedeng manahin pa ng magiging mga anak mo. Na walang kinalaman sa kasalanan mo, pati sila madadamay. Nakala mo sa iyo lang, ikaw lang nakakaalam, ikaw lang ang napeperwisyo, hindi po. Pati yung mga tao sa paligid nadadamay. Isa pa sa matututunan natin, ang bagyo, sabi ko nga sa inyo, ipinapalabas nito ang totoong ugali ng tao. Okay? Kapag during ng mga problema, ng conflict, diyan ipapakita, ang yabang pa pala, ang yabang ko pala. Ang taas pala ng pride ko. Sana meron tayong ganung reflection. Nakikita natin yung mga bagay pa na dapat ayusin. Ako ba yung tao na tumatakas sa bagyo, nananahimik na lang sa kwarto pag pinagalitan? Pagdating sa kwarto, hindi mo naiintindihan yung mga murmuring nila. Tumatakas yan. Walang pananampalataya sa Diyos. Walang pakialam sa iba. O meron ba tayong puso na handang magtiwala sa Diyos? Makikita rin natin dito na kahit napakalakas ng bagyo, hindi nito mahahadlangan ang plano ng Diyos. Amen po. May plano ang Panginoon, Paul, dadalhin kita sa Rome, kakausapin mo ang emperor. You will be a witness para sa kanila sa Rome. May plano ang Panginoon, sinusubukang hadlangan ng kaaway, pero ulitin ko po, yung plano ng Diyos para sa buhay mo, hindi nito kayang hadlangan kahit pinakamalakas na bagyo. Amen po ba? Kakapit ka lang sa Diyos na patuloy na nagliligtas sa iyo. Maganda rin, nadamay din yung iba sa kaligtasan, right? Kapag mali yung desisyon natin, mali yung plano natin sa buhay, nadadamay sa kasamaan, kasalanan yung iba. Kapag tama yung desisyon natin sa buhay, kumapit tayo sa Panginoon, nadadamay sa kaligtasan yung iba. Galing ng Panginoon, di ba po?
Kaya huwag ka titingin sa majority, sa expert, sa karamihan. Tingin ka sa Panginoon. Lord, ano po yung plano mo sa akin? Diretso ako para sa iyo. Sa panahon ng bagyo, tandaan natin na pwede rin itong maging opportunity para ang iba ay makilala ang Diyos. Amen po ba? Kapag ang isang tao, punong-puno na ng problema, opportunity yun, na bigyan mo siya ng pag-asa, babala, pag-asa. Opportunity yun para makilala ng Panginoon. That's exactly what Paul did. Right? Meron akong Diyos, magpalakas kayo. Ililigtas kayo ng Panginoon. Walang mapapahamak sa inyo. Magtiwala kayo sa Panginoon. Meron mga gustong tumakas. Sabi niya sa kapitan, sa sundalo, huwag niyo silang patakasin kasi mapapahamak sila. Mapapahamak din ang mga nasa barko. Kaya na-build, nakita nila yung trust. Talaga mapagkakatiwalaan yung Diyos ni Pablo. Merong maliligtas kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Meron magsasabi na kahit bagyo'y kinaharap mo, papaano ka nakakatindig, papaano ka nakakangiti, papaano ka nagiging hopeful sa kinabukasan. O kapag nakipagkwentuhan na tayo, nga, hiyat ng buhay, mahal ng gasolina, mahal ng bigas. Nakakakain pa naman kayo hanggang ngayon. Ba't reklamo ang lumalabas sa bibig? Bakit di na lang pwede magpasalamat? Lord, salamat. Kahit ang mahal ng bigas. Nakakakain pa din kami. Right? Magkano yung bigas na inabutan nyo? Magkano na ngayon? Nakakakain pa din kayo. Ba't di tayo pwede magpasalamat sa Diyos? Amen po ba? Pasukan na naman, hindi nyo alam ang gagawin. Ilang pasukan ang nangyari. Nag-provide ang Panginoon. Ba't hindi kayo tumingin ng pag-asa sa Panginoon? Lord, kulang na naman yung budget. Narayan ng Panginoon. It's a great opportunity for others as well. Makakwento mo sa kanila, tatapakin mo sa likod. Kaya mo yan, bro. Kasi merong Diyos na pwedeng tumulong sa iyo. Gusto mo siyang makakilala? Kaya sabi dyan sa mga tao, nag-graduate sa Mission Hearted Series, handang magbigay ng babala warning, fair warning sa kanila. Hindi mo kailangan takutin, pero kung ano yung talaga mangyayari, sabihin mo, huwag kang matakot. And then, handang magbigay, maging daan ng pag-asa. Number 3, sabi dyan, handang magbigay ng tulong. Okay? Huwag niyo naman pabayaan, binigyan niyo ng pag-asa, akayin niyo naman. Tulungan nyo naman kung paano mapapapurihan ng Panginoon. Verse 1, 28 na po tayo. Okay? Nung ligtas na kaming nakarating sa tabing dagat, nalaman naming nasa island kami ng Malta. Okay? Salamat po sa mga nagbabasa. Ibig sabihin ng Malta, refuge. Okay, tanggulan. Ang galing talaga ng Panginoon, no? Siguro kapag yung mga kasama niya sa barko, yung mga na-experience sila, hindi na makakalimutan sa kanilang tanang buhay habang sila nabubuhay. Kung pupugutan man sila ng ulo sa Rome, magpapasalamat pa rin sila. Salamat, Panginoon, kasi nakilala ko si Paul na meron palang pag-asa kahit sa buhay na ito, matapos ang buhay na ito. And then, kung meron namang mabubuhay sa kanila, katulad ng mga sundalo, right? Yung story ng kwento, dinala mo kami sa Malta dahil sinabi mo kay Paul, Lord God, that's the refuge, tanggulan. 276 ligtas, walang nabawas kahit isa. Bakit? Sinabi kasi ng Panginoon, ipinangako ng Panginoon. Sobrang bait sa amin ng mga nakatira sa island. Nung umulan na at lumamig ang panahon. So, papunta na to ng winter. Okay, magtataglamig na. Tatagyelo na. Okay, sa Rome. Okay, yung mga panahon ng kanilang pag-alis, hindi talaga umaalis ang barko sa panahon. It's the month of September and October. Makikita yon, sabi diyan, natapos na yung aming feast. So September, October, wala talaga naglalaya kasi diyan yung maraming bagyo, pero matigas sa kanilang ulo. Okay, eto na, nasa Malta na sila. Taglamig na. Nagsiga sila, yung mga local sa Malta, nagsiga sila at pinaramdam nilang welcome kaming lahat. Kapag nakakapanood kayo ng mga Roman Empire,
yung paglusob ng mga Romano sa iba't ibang bayan, ano yung madalas nilang kalaban? Anong tawag sa mga kalaban nila? Romans versus mga barbarian. Naalala nyo na? Mga barbarian yan, ang tingin lagi. Mga masasamang tao, mga hindi nag-iisip, mga kumakain yan ng laman. Lusubin silang lahat. Pax Romana! Kapayapaan. Ang dulot ng Roma, yan ang lagi kapag nilulusob na nila. Ang tingin nila sa mga hindi Romans, barbarian. Okay? Masasamang tao. Yun ba yung naranasan nila dito? Yun ba? Hindi, right? Pinaramdam nila na sila'y welcome. Pinagsiga pa dahil magtataglamig na. Right? Pinakita yung kabaitan. So, hindi ko alam kung yung kwento ni Julius, pag uwi niya ng Rome, hindi po gano'n ang mga barbarians. Hindi po sila gano'n. Okay? Kaya verse 3, nag-gather si Paul ng ilang piraso ng kahoy para ilagay sa apoy. Diyan naman tayo. Na-imagine nyo ba yung ugali na yan ni Paul? Alam niyo yung parang siya na yung nagmukhang kapitan na pwede na siyang maupo doon at mag-utos-utos kasi siya na yung sinusunod eh. Right? Sabi niya, huwag niyo patakasin yan. Hindi nga pinatakas nung officer na si Julius. Right? Kumain kayo. Kumain nga sila. Diba? Pwede na siyang maupo doon. Nakuha niya na yung trust, yung paggalang ng mga kasamahan niya. Kahit anong sabihin niya, gagawin nila. Pero yung ginawa ni Paul pagbaba ng island, sabi sa verse 3, siya pa yung kumuha ng mga kahoy para ilagay doon sa apoy. Para hindi sila lamigin. Nakikita niyo ba yung ganong ugali ng isang tunay na Kristiyano? Na kahit pagod na, right? Pero siya pa talaga. Alam niyo, maraming ganyan dito. Maraming ganyan dito na kahit, alam niyo, kabababa lang dyan, katatrabaho lang, wala na nga kayo. Wala pa nga tayo, nagtatrabaho na dito. Naglilinis na sila, nag-aayos na sila. And then pag alis natin, nandito pa rin sila para magligpit. Marami yan dito. Kahit sa loob ng bahay, maraming ganyan. Minsan maingay lang sila. Pero gagawa sila. Dahil, bakit? Totoo silang naglilingkod sa Diyos at nagmamahal sa kapwa. Amen po ba? Yan yung totoong Kristiyano. Hindi nakasulat yung kanilang mga ginagawa. Hindi nagbibilang. Sa Sidon nga, yung mga tumulong kila Paul, wala namang pangalan eh. Sabi lang doon, may mga kapatid na nagbigay para sa mga babaunin. Walang pangalan sila eh. Hindi sila naglilista. Pero ang pinakamaganda rito, nakalista yan lahat sa libro ng Diyos. Hindi nakikita, hindi napapahalagan nga ng tao, hindi napapalakpakan. Pero inililista ng lahat ng Diyos ang ginawa mo para sa Kanya at para sa iyong kapwa. Amen po ba? Yun yung mga totoong disipulo ni Kristo. Walang pinagkaiba sa ating Panginoong Hesus. Napunta siya rito para maglingkod. Amen po. Kaya yung mga tinatayong leader, kaya sila leader, hindi para umasta na parang leader. Bakit? Kaya sila leader kasi sila yung magagaling maglingkod. Hindi sa talento, hindi sa galing. Magaling lang talaga silang maglingkod at magmahal sa iba. Amen po ba? Napakagaling. Kaya nung kinuha niya mga kahoy, may twist ang story. Okay? So, biglang may lumabas na makamandag na ahas. Pambira. No, sabi ni Paul, ano ba to? Ganun ba yung sinabi niya? Okay? Dahil sa init at tinuklaw si Paul sa kamay. Nakita ng mga nakatira doon sa island. Siyempre, alam nila kung anong ahas yun. Right? Kasi local na snake yung kitang-kita nila. Kinakatakot ang ahas. Sabi nga nila, makamandag na ahas. Na nakabitin pa ang ahas sa kamay ni Paul. So, alam niyo, usually, pagkagat lang yan, okay na, tatakbo na eh. Pero itong pagkakagat, talagang naglock pa yung kanyang yung pangil, di ba? Nakabitin pa sa kamay ni Paul, kaya sinabi nila sa isa't isa, siguradong kriminal ang taong yan. So, siguro may pagkakakilanlan lahat ng bilanggo. Siguro sa uniform, or hindi ko alam kung nakatali pa ang kanilang kamay, pero mukhang mahirap silang
makakalangoy. Pero na-identify na kriminal kasama si Paul sa bilanggo, na kahit nakaligtas siya sa dagat, hindi hahayaan ng katarungan. So, most probably, walang Diyos ang mga taga Malta. Kaya kasi sasabihin niya, kung may Diyos sila, hindi na yan ng Diyos na maligtas pa siya. Pero hindi na yan ng katarungan na mabuhay pa siya. So, sabi nga dyan, hindi man nalunod si Paul sa napakalakas na bagyo. Alam niyo po yung kaaway, laging merong trap, merong gagawing at susubukan na hadlangan ang magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Okay? Pero bilang isang Christian, lagi po kayong manalangin. Kasi mas makapangyarihan, mas dakila ang Diyos na sumasama sa inyo. Hindi po kayo kailangan matakot tulad ng sinasabi ng Panginoon kay Paul. Huwag kang matakot, Paul. At sa lahat ng sitwasyon, mapapapurihan ang Diyos. Sabi sa verse 5, pero pinagpaglang ni Paul ang ahas sa apoy at walang masamang nangyari sa kanya. Hinihintay ng mga tao na mamaga ang katawan ni Paul o kaya bigla na siyang matumba at mamatay. Pero matapos silang maghintay ng matagal, siguro magdamag. Alam nila na napakabilis kumalat ng kamandag at patay agad sa kanilang karanasan. Pero ang tagal na nila nag-aantay, wala silang nakitang masamang nangyari sa kanya. Nagbago ang isip nila, sabi nila, isa siyang Diyos. May mga taong ganyan, bilis manghusga, kriminal talaga yan, masamang tao talaga yan. Sama na ugali niyan. Yung mga taong ganun no? Tapos ang bilis magbago na ng isip, kayo pa, gusto niyo po bang, kaya bang ginagawa niyo yung mga desisyon niyo sa buhay para lang may masabi silang maganda sa inyo? Kaya niyo ba ginagawa yan? Kaya niyo ba pinagpaplanuhan yan? Kaya niyo ba sinusuot yan? Kaya niyo ba pina-follow yung, mga desisyon niyo sa buhay para may masabi magandang ibang tao sa inyo? Sabi nga doon, ang tao napakabilis magbago ng isip. Tumitingin lang sa panlabas. Laging may masasabi. Kaya kung nagdedesisyon ka, nagpaplano ka sa buhay mo para lang sa kanila, you are wasting your life. The world doesn't deserve it. Magplano ka ng mas maganda. Kahit anong sabihin nila, pero yung plano na yung inaalagaan ng Diyos sa puso mo. Kaya mo ang Diyos na magbigay ng papuri sa iyo. Ang mahalaga ko nung sasabihin ng Diyos, hindi yung sasabihin nila. Amen po ba? Yun ang pangarapin mo, Lord, anong sasabihin mo? Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. Kasi ganito yung sasabihin nila. Ganito yung makikita nila sa akin. Ganito yung, sasabihin nila, ganito. Ang bilis magbago ng isip ng tao. Kahit sa simbahan, kahit pastor. Hindi kayo narito para sabihin ng pastor, ano ba itatao yan? Magaling yan mag-type, mabait. Wag. Gawin nyo ang lahat kasi nakikita ng Panginoon. Amen po ba? Gawin nyo ang lahat kasi nililista ng Panginoon para sa kanyang lahat at para sa kanyang kapurihan ang lahat. Verse 7, malapit lang sa lugar na yan, ang mga bukid ni Publius, ang chief ng island, sa island na yun, winelcome niya kami at pinagstay kami doon ng 3 days. At inesikaso niya kami. Nagkataon na may malalang sakit sa tiyan ang nanay ni Publius, nakahiga siya at nilalagnat. Pinuntahan siya ni Paul sa kwarto at saka pinag-pray. Pinatong niya ang kamay niya sa may sakit at gumaling ito. Nung nangyari ito, nagdatingan ang lahat ng may sakit sa island at pinagaling sila ni Paul. Binigyan nila kami ng maraming regalo nung paalis na kami. Binigyan nila kami ng mga supplies na kailangan namin sa biyahe at sinakay nila yon sa barko. Okay, may bago ng barko. May mga supplies pa. Right? Kaya minsan malulungkot tayo sa isang panahon ng bagyo, pero may prepare ang Diyos para po sa atin. 3 buwan sila sa Malta. Hindi man nabanggit ni Dr. Luke na nagbahagi si Paul sa mga taga roon. Pero dahil sa kanyang mga ginawa,
Dahil sa kanyang panalangin, pag nananalangin pa siya in public, Panginoon, pagalingin mo po ang taong ito. Ayon sa iyong kalooban. Sabi doon, lahat ng napunta, pinagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Paul. Amen po ba? And for sure, kilala natin si Paul, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya napapakilala yung dakilang Diyos na nagpapagaling sa kanila. Amen po. Amen po. Ano pong sabi sa Matthew chapter 5? Next slide po. Yan. Sabi sa Matthew chapter 5 verse 16, ganun din ang dapat niyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Na-imagine or nangangarap po ba kayo na sa gawa nyo pa lang, meron ng nagpupuri sa Diyos? Hindi ka pa nagsasalita. Hindi ka pa nagsishare. Hindi ka pa nagkikwento sa kanila. Sa gawa mo pa lang. Sabi niya, nagliliwanag ka na, napupuri na sila sa Diyos. Gusto niyo bang pangarapin yan? O sasabihin niyo pa rin na, Lord, Pastor, ang hirap po mag-share. Ang hirap po mag-akay. Bakit kaya mahirap? Sige nga, isa-isahin natin. Bakit kaya mahirap? Kasi hindi ko po alam sasabihin eh. Unang dahilan. Ba't di ka nag-aaral? Hindi ka nagte-training? Sabi nga ni Paul, magpalakas tayo para merong maligtas. Anong ginagawa mo sa oras mo, panahon mo? Wala pang pagkakataon, busy. Sa gawa pa lang, nagliliwanag na siya at nagpupuri na sila sa Panginoon. Meron bang nagpupuri sa Diyos sa mga ginagawa natin, sa mga plano natin sa buhay, sa mga desisyon natin sa buhay? O kapag nakita nila yung kwento ng buhay natin, sasabihin nila, ha? Christian ba yan? Lagi ko naririnig dito, kahit saan na exhortation preaching, maraming hirap sa buhay, Panginoon, tulungan mo. Ano ba ang hirap? Bakit ba nahihirapan? Bakit ba dumadaan sa bagyo? Kung nagpapala ang Panginoon, kung walang imposible sa Diyos, bakit tayo ganito? Baka merong dapat baguhin. Merong dapat ayusin. Kung kailangan mo ng tulong, narito po kami. Gusto po namin tumulong. Much better, sama ka rin sa discipleship batch 2. Sa pag-aaral, bigyan niyo po ng oras. Sama-sama nating hanapin ang tulong na nagmumula sa Diyos. At sa lahat ng nakaranas ng tulong ng Diyos, handa silang magbigay ng tulong sa iba. Amen po ba? Kahit sinabihan siya na masama nung una ng mga taga-Malta, anong ginawa niya? Let his work do the talking. Hindi siya nakipag-away. Tinulungan pa niya, pinag-pray, at iniwang may pagpapala ng mabuting balita ang mga taga doon. Fourth, last na po ito. Handang magpahayag hanggang wakas. Yan. Handang magpahayag hanggang wakas. Verse 11, pagkalipas ng 3 buwan, sumakay kami sa barko na tinatawag na the Twin Gods. Ang mga Romans kasi, mahilig yan sa mga Zeus, Aphrodite. So, hindi naman binigyan, binangalanan lang ni Dr. Luke. Hinanap ko rin kung bakit pang sinama yung pangalan, pero wala naman daw pong galing sa Alexandria. At nagpalipas ng winter sa island ng Malta. Nakarating kami sa Syracuse at nagstay kami doon ng 3 days. Galing doon, biumahi kami at nakarating sa city ng Rhegium. Noong sumunod na araw, umiip ang hangin galing south. Ayan na. So, tinulungan na sila ng hangin papunta ng Rome. Meron po, balik po tayo sa map ulit. Okay, ayun na. Tinulungan na sila mula sa Syracuse pumunta sa Rhegium kasi doon sila sa Rome pupunta. Okay, sa panghangin, papunta sila sa Puteoli. Okay, nakarating sila sa Puteoli.
Nakita namin doon ng ilang disciples at na-request nilang magstay kami doon ng isang linggo. Tingnan nyo hindi lang kapitan si Paul sa barko, parang siya na yung commander no grupo na yon. Kaya sabi ng mga disciples, please Paul, magstay kami. Tumutol ba si Julius? Please Paul, magstay ka rito ng isang linggo. Nagstay sila ng isang linggo, tumutol ba si Julius? Walang pagtutol na si Julius dito. Sige, stay tayo dito. Kung saan ka, Paul, doon kami. Na-imagine yun? At nagstay sila doon ng isang linggo. Bakit kaya ganun kabait si Julius sa kanya? Maaring nang makita niya si Paul sa gitna ng bagyo, nakita niya na merong totoong Diyos. Sabi natin kanina, diba? During the storm season of our lives, may opportunity. Parang ibang tao makakilala sa Diyos. Ganda nung kwento ni Paul dito. Pati si Julius, battalion commander ng emperor ng Roma, sumusunod na sa kanya. Nakita na ni Julius na, may dakilang Diyos. May buhay na Diyos. Pagkatapos, nakarating kami sa Rome. After 1 week na nag-stay sa lugar na yon, Puteoli, nakarating kami sa Rome. This is it! Ito na! The Imperial City! Wow! Napakaganda ng Rome. Balikan niyo yung mga pictures sa history. Wow, grabe. Ma-amaze ka sa Rome. Kaya nabalitaan ng mga disciples sa Rome na dumating kami. Pumunta sila para salubungin nila kami sa market ng Appius at sa Three Inns. Nung makita sila ni Paul, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang loob niya. Nang dumating kami sa Rome, hinayaan si Paul na magstay sa isang bahay na may kasamang isang sundalo para bantayan siya. So nag-report na sila Julius. Hindi natin alam kung ano nangyari sa ibang mga bilanggo. Maaaring dinala na sa kanilang patutunguhan. Si Paul, inilagay na sa isang bahay, house arrest siya. Isang sundalo lang magbabantay sa kanya. So kahit saan siya magpunta, pwede. Basta kasama yung isang sundalo. Kahit sino yung bumisita sa kanya, pwede. Right? No, nasa isang bahay lang siya. So, pagkalipas ng 3 araw, pinatawag ni Paul ang mga Jewish leaders ng lugar na yon para kausapin sila. Sinabi niya sa kanila, mga kapatid, kahit wala akong ginagawang masama sa mga kababayan natin o laban sa mga tradisyon ng mga ancestors natin, hinulay ako sa Jerusalem at ibinigay sa mga Romans. Nung inimbestigahan nila ako, gusto ng mga Romans na palayain ako kasi wala silang nakitang dahilan para patayin ako. Pero, hindi pumayag ang mga Jews na umapila ako sa emperor. Kahit wala akong reklamo laban sa mga kababayan ko, kaya gusto ko kayong makita at makausap. Sa totoo lang, nakakadena ako ngayon dahil kay Jesus. Siya ang pag-asa ng Israel. Imagine niyo, nakakadena pa siya, pero punong-puno ng pag-asa. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa Israel. Sumagot ang mga leaders, wala kami natanggap na sulat galing sa Judea tungkol sa iyo. Kahit yung mga kasama namin na dumating dito, wala kaming narinig sa kanila na balita o kahit anong masamang bagay tungkol sa iyo. Pero gusto namin marinig ang mga sasabihin mo kasi alam namin na kahit saan, maraming taong nagsasalita laban sa grupong ito. Ewan ko kung interesado ba talaga sila o gusto lang nilang makasagap ng balita. So nag-set sila ng araw kung kailan sila makikipag-usap sa kanya. So marami nang pumunta sa bahay kung saan nag-i-stay si Paul mula umaga hanggang gabi. In-explain ni Paul sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Trinay ni Paul na kumbinsin sila tungkol kay Jesus gamit ang sinasabi sa Law of Moses at mga sinulat ng mga prophets. May ilan na naniwala sa mga sinabi niya, pero meron ding ayaw maniwala. Ganun talaga. Okay? Maraming pumunta. Kumalat yung balita na nandun na si Paul, nagpuntahan sila. They traveled extra mile. Meron pang mga galing Judea at pumunta doon para puntahan si Paul. Kaya mapapansin nyo rito, sa Book of Romans, pag binasa nyo after ng Acts, ano nang sumunod dyan? Romans. Some of the Christian, dyan sa lugar na yan, misinterpreted Paul.
na misinterpret nila si Paul. Kaya sa Romans, sinabi niya yun, yung mga pagkakamali nila o pagkakaunawa nila na hindi tama. Okay? Pero hindi ito naging hadlang kay Paul para patuloy na mag-preach sa Rome at palakasin yung mga Christian doon. Hindi man nagkasundo yung mga Jew, ang mahalaga sa kanya, he was able to preach the gospel. Okay? Kaya pag mag-share ka ng gospel, hindi mo kailangan kumbinsihin. Ang magkukumbinsi sa kanila, ang banal na espiritu. You only need to preach. You only need to share. Sabihin mo lang may pag-asa sa Panginoon. Okay? Kaya ngayon, magpo-focus na siya sa mga Gentiles. Kaya sinabi ni Paul dyan mula sa sulat ni Isaiah. Verse 25. Umalis silang nagtatalo-talo sa isa't isa. After sabihin ni Paul, tama ang sinasabi ng Holy Spirit sa mga ancestors nyo. Sa tulong ni Prophet Isaiah, pumunta ka sa mga taong ito at sabihin sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, pero hindi nyo maiintindihan. Please lang, sana after ng series nito, huwag nyo naman sabihin, hindi ko naintindihan yung Book of Acts. Hindi ko naintindihan yung mission ni Paul. Okay? Titingin kayo ng titingin, pero hindi nyo makikita. Kasi pumurol na ang utak ng mga tao. Tinakpan din nila ang mga tenga nila at pinikit ang kanilang mga mata. Otherwise, makakakita ang mga mata nila, makakarinig ang mga tenga nila, at makakaintindi ang isip nila. At babalik sila sa akin at pagagalingin ko sila. Ito yung conclusion ni Paul. Kaya kung gusto mong malaman, o sabi niya dyan, kung gusto kong malaman nyo to, nakarating na sa mga Gentiles ang mensahe ng Diyos tungkol sa kaligtasan at makikinig sila. Pagkatapos niyang sabihin to, umalis na ang mga Jews, pero matindi ang pagtatalo nila. Okay? Yung sinabi ni Paul na, sinabi ni Isaiah na sila'y nakikinig pero hindi nakakaintindi. Sila'y nakakita pero hindi nakakaunawa. Sinabi rin ng Panginoong Hesus yun, tama po ba? Tama po? Sinasabi ulit yun ni Paul sa lugar na ito. At sinasabi ko ulit sa inyo, merong mga nakakarinig pero hindi naman nakakaintindi. Merong nakatingin pero hindi nakakaunawa. Sapagkat, bakit daw? Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at tinakpan nila ang kanilang mga mata. Yung mga Hudyo rito, sila dapat yung unang makakaunawa sa mensahe ni Paul. Bakit? Kasi sa Judaism, napakatagal nilang inaantay ang pagdating ng tagapagligtas. Pero hindi nila marinig, hindi nila makita. Kung isa ka doon, please, pag-pray mo, Lord, tulungan mo po akong marinig at makita. Para ako'y makaunawa at makaintindi sa salita po ninyo. So, verse 30 and 31, last verses. Nagstay si Paul sa lugar na nirerentahan niya sa loob ng 2 taon. Doon niya tinanggap ang lahat ng bumibisita sa kanya. Malaya at buong tapang niyang preach ang tungkol sa kaharian ng Diyos at tinuro ang tungkol sa Panginoong si Jesus Christ. Wow. Minsan, pagbabasahin mo ito, parang, ito ba yung magandang pagtatapos ng kwento? May mga nagtatanong ang mga young people, nakalaya ba si Paul? Ba't parang hindi naman nabanggit na nakalaya si Paul? Bakit parang nabitin naman yung kwento ni Dr. Luke? Parang hindi naman kompleto. Parang hindi naman magandang katapusan. Hindi natin alam. May part 2 ba? Okay? Most probably. Iba na yung kwento. So, yung libro ng Acts, it serves as na malinaw sa atin kung paano nakarating yung magandang balita mula sa mga Jews papunta sa mga Hentil. Right? Kung paano pinakita yung missionary journey ni Paul, paikot-ikot, sa iba't ibang mga lugar, hanggang sa nakarating na siya sa Rome, hanggang yung mabuting balita nakarating sa atin. So, hindi magiging question sa atin, Lord, paano ba nakarating sa Pilipinas? Kasi nandyan ng Book of Acts, may mga disciple na talagang nagpatuloy.
ibinahagi ang salita ng Panginoon. So pag nagbasa ka ng John, tapos binasa mo kagad yung Romans, alam mo na merong Acts. Kasi pag wala yun, paano nangyari? So this serves the purpose of Book of Acts. Nakita mo kung paano yung kaligtasan ay dumaloy sa bawat isa. At sa loob ng 2 taon na nakulong ulit siya rito sa Rome, ano na nangyari? Okay, dito sa Rome niya, isulat yung Philippians. Wow! Biruin mo yun, nakasulat siya ng Philippians sa loob ng habang nakabilanggo. Alam niyo po yung ibang mga Christian nakakasulat ng kanta during the storm. Nakakasulat ng kwento. Nakakasulat ng tula. Yung isang kapatid po natin, taga-Bagong Silang, grade 11, grade 10, yung namatay yung nanay niya, ang ganda nung tula na isinulat niya tungkol sa isang huwarang ina. Kung paano nabuhay na totoong Kristiyano yung kanyang nanay. Nakasulat siya ng isang tula. Pero yun. Yun ang ginagawa habang may bagyo. After ng storm, may mga bagay na ipagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Nakulong si Paul ng 2 taon, nasulat ang Philippians, Ephesians, Colossians, at yung Philemon. Inaasahan ng lahat na makakalaya siya sa pagkakakulong. Nandyan, dumalaw sa kanya si Timothy, dumalaw sa kanya si John Mark, sinamahan siya rin si John Mark yung nakaaway niya. Pero bati na sila. Si Aristarchus nandyan pa rin. Si Epaphras nandyan. Si Justus, si Demas, siyempre si Dr. Luke, hindi siya iniwan. Dumalaw din si Onesimo, si Philemon, si Epaphroditus, at si Tychicus, yung laging tagapagdala ng mga sulat na yon sa iba't ibang mga simbahan. Nandyan yung kanyang mga kaibigan. At natapos ni Dr. Luke ang Book of Acts na hindi natin alam ang hatol tungkol kay Paul. Ano kaya nangyari? Kasi hindi kayo nagbasa eh. Hindi yung sinagot. Pero alam niyo po, the scholars believe na hindi pa namatay si Paul dito. Nakalaya po si Paul. Yan. Okay, nakalaya si Paul. So, meron pang 4th missionary journey. Meron nata, ano ba yung, map ko ba yun? Map or verse? May map ba dyan? May map papuntang Spain? Right? Meron? Wala. Okay. Hindi nakasama. Okay. Sige. So, nakapunta pa siya ng Spain. Yung mga verses na lang sa Romans, yung sulat niya sa Romans. Meron? Ayan, sabi niya dyan, inaasahan ko magkikita-kita tayo ngayon. Dadaan ako riyan sa pagpunta ko sa Espanya. Yon, inaaral ng mga Bible scholars. Yung mga missionary journey, hindi talaga nakapunta pa si Paul sa Spain, yung mga nauna. Kaya most probably, no? Sabi nila nakalaya po talaga si Paul at nakapunta pa siya sa Spain. Sayang hindi mamaya siguro ilagay natin. Nakapunta pa siya ng Spain at alam kong magiging masaya ako sa ating pagkikita kahit saglit lang. Inaasahan ko rin na matutulungan niyo ako sa pagpunta ko sa Espanya mula riyan. At sabi sa verse 28, pagkatapos kong mayatid ang nakolekta kong tulong sa mga kapatid sa Jerusalem, dadaan ako riyan sa inyo bago ako pumunta sa Espanya. So, nilibot pa ni Paul ang Spain. Hindi na naisulat to ni Dr. Luke. At bumalik si Paul sa Macedonia. Binisita niya ulit yung mga simbahan na yon. At iniwan niya doon si Timothy at si Titus. Si Titus iniwan niya sa Crete. Si Trophimus iniwan niya sa Miletus. Si Timothy iniwan niya na sa Ephesus. At dito ulit, nahuli ulit, ikinulong ulit si Paul sa Rome. At hindi na po, ang nakakalungkot, hindi na katulad nung dating kulungan. Hindi na po house arrest. Totoong bilangguan na napakasikip, na napakabaho, na nakakadena ang kamay at ang kanyang mga paa. Sa panahong yan, isinulat naman niya, yung nasa Espanya siya, yung naglalakbay sa Espanya, isinulat niya yung Book of Timothy and Titus. Pero yung kulungan na pinagdalan sa kanya ngayon,
Siya niya ay itinuring na isang kriminal. Ang isa pa sa nakakalungkot dito, wala nang kaibigan na bumisita sa kanya. Ang naiwan na lang si Dr. Luke. Nakikita yun mula sa kanyang mga sulat para kay Timothy. Kahit yung anak niyang si Timothy, inaasahan niya na dadalawin siya ni Timothy, nakalimutan na siya ng kanyang mga kaibigan. Sabi nga niya sa sulat niya para kay Timothy, sabi niya sa verse 1, 2 Timothy, sabi sa chapter 1, verse 3 to 4, nagpapasalamat ako sa kanya sa tuwing inaalala kita tungkol kay Timothy. Sa panganalangin, araw at gabi, kapag naalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako. Kaya nasabik akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Sabi niya sa chapter 4, sa kanyang pagtatapos, pagsikapan mo makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. And then sabi niya diyan, pagpunta mo rito, dalhin mo ang balabal ko na iniwan ko kay Carpus sa Troas. Bakit? Kasi winter na noon. Nasa kulungan siya at wala na yung special treatment sa kanya. Tapos sabi sa huling mga talata na kanyang sulat, sikapin mo makarating dito bago magtaglamig. Kahit yung mga kapatid niya sa Rome, hindi na siya napuntahan. Naisulat to ni Dr. Luke. Siya na lang yung naiwan para ikwento ang huling sulat niya para sa ating lahat. Sabi diyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, ang buhay ko ay iaalay na. Dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya at ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghukom niya at hindi lang ako. Ito yung comfort po sa atin. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi ang maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Wala tayong narinig kay Paul. Ang sabi nila, 67 AD, nagkaroon ng matinding pagpapahirap sa lahat ng mga Hudyo. At lahat ng Hudyo na nasa kulungan, binitay at pinugutan na ang ulo. Kasama na si Paul. Pero napakaganda ng encouragement na yon sa atin. Hindi lang ako ang bibigyan ng corona. Ang lahat ng matyagang nag-aantay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Isa ka ba doon sa nag-aantay? Na habang nag-aantay, sabi mo, Lord, mission-hearted until the end. At habang nag-aantay, Lord, God, gamitin niyo po ako bilang nagbibigay ng babala. Fair warning, Panginoon, sa mga mahal ko sa buhay, sa ibang tao. Lord, nagbibigay ng pag-asa para sa iba. Lord, nagbibigay ng tulong at patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat ng naghahanap sa Diyos. Amen po ba? Yun ang buhay ni Paul. Yun din ang buhay ng bawat isang susunod sa Kanya, sa Panginoon. Merong kaganapan, merong katagumpayan, at buhay na walang hanggan, na hindi narito, na hindi sapat ang mga bagay dito. Kaya sabi ni Paul, Lord, gusto kong maranasan. Gusto kong makita at maging kompleto ang kagalakan. Ang lahat ng ito. And you are worthy of it all. Karapat-dapat ka ng lahat ng ito. Ng pagsamba, ng paglilingkod, at papuri para lang sa iyo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. At sa bawat henerasyon, ngayon ay henerasyon natin, at dinalangin sa bawat henerasyon na every time na mababasa nila ang kwento ng Book of Acts, ang kwento ni Paul, na hindi lang isang tulad ng isang kasaysayan, pero makita niya ito na panawagan para sa bawat Kristiyano na ipagpatuloy yung kwento ng paglalakbay.
Ituloy yung kwento ng mabuting balita ng Panginoon at pag-asa sa bawat isa. At sa bawat bagyo na pinagdadaanan ng ating buhay, magpalakas ka dahil darating ang umaga at ipapataw sa iyo ng Diyos ang korona ng buhay at katagumpayan. Panginoon, aming Ama, narito kami sa inyong harapan, sabi nga sa awitin, napakalayo, Panginoon, ng relasyon. Napakadilim, Panginoon, ng lakbayin. Napakalayo ng mga tao na wala sa inyo. Pero dahil sa inyong plano, inabot nyo kami, O Diyos, sa napakadilim na mundong ito. At nangako na sasamahan sa dilim at sa bawat bagyo at ipinakita ang tunay na katagumpayan ng Panginoong Hesus. Naranasan yung tindi ng bagyo, pagsubok at paghihirap ng mundong ito. Namatay, inilibing, at nabuhay magmuli. Kaya inuulit-ulit ng Panginoon kay Paul, Paul, huwag kang matakot. Paul, huwag kang matakot. At sasabihin mo rin sa sarili mo, wala na akong dapat ikatakot pa. Sapagkat yung Diyos na sinasamba ko ay nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa kapighatian, laban sa sakit at karamdaman, at lalong-lalo na laban sa kamatayan. Magpapatuloy ka, kapatid, para sa Diyos, para sa Diyos lamang. Magpapatuloy sa pagmamahal para sa kapwa. Magpapatuloy dahil may misyon na tatapusin. Isang napakagandang kwento ng buhay ng paglalakbay